Okay, so tapusin na natin. Meron pang dalawa doon sa kaninaga. But anyway, ano ba yung kaninaga mo? Uwi na nga ako. Masyadong malalim yan sa sagot mo. Very good. Meron nga ilan? Natanimaga na pinag-aaral na. Sa kabuk. Oh, right. In reality, meron pa yun. Huwag ka nang mag-asla. Sige, sige. Tapusin yan. Bali, yung lang natin kakakubay ang talinagan sila. Sipin number 29. Bali, yung third ko natin is yung ang talinagan ng hindi makakarunong tukom. Tukom. Hukom. Tukom. Ano yung hukom sa English? Ang talinagan. Judge. Ang talinagan ng hindi makakarunong tukom. Parable of the unjust judge. Parable of the unjust judge. Yung palang mga unjust judge, hindi na pala luma yan. Yung pala way back pa, more than 2,000 years ago. Kaya talagang marami na pala yung mga unjust judge. Mas dumami nga ngayon yan. Dumami yung kanilang lipis. Nakita sa natin sa Lucas, talata 1 hanggang 8. Lucas, talata 8, talata 1 hanggang 'Napakahalaga ng pagiging matyaga sa paglalangit. Pambalo na patuloy ng hinihingi ng hustisya sa hukom ay pinakinggan dahil sa kanyang pagkukumgalit, yung simbolo sa pagiging matyaga sa paglalangit. Okay, so meron story about a woman na nag-appeal dun sa judge and yung kanyang appeal sa judge ay laging deny. But apparently because of the persistency of the woman, the judge were able to reverse yung kanyang judgment. So, since this is Italinghaga, it refers to a person who is persistently praying to God. Pero, pag napansin natin, di ba sabi ng Panginoon, kung ikaw ay mananalangin, ay huwag kang manalangin ng paulit-ulit. Katulad ng mga Pariseo na kung saan ay sinasabi ng Panginoon na hindi ko pa alam kung ano. No, hindi ko pa sinasabi ay alam mo na raw ng Panginoon kung ano ang iyong pangangailangan. But in the sense, ang sabi naman dito is God is honoring a person who is persistently praying or asking God. So, pabayaan na lang natin yung masasabi niya, persistently pray. Hindi na lang ang gawin natin. No? So, God is honoring persons who persistently praying and asking. Pero of course, sinabi rin natin that if your prayer is not influenced with the will of God, it will not be given to you. Ano nga yung ano natin, yung prayer natin, yung pagsagot ng Diyos? So prayer? Yes, no, and wait. Okay? And when you pray, there is also an act of prayer. What is an act of prayer? Adoration, confession, thanksgiving. Remember that the last one is the supplication. So when you're asking God, the last thing that you will do is to ask, but you have to do the praise first. Okay? Ano pa? Sige, yung last. Last na, no? Yes po, ilas po natin is ang talinghaga, ang Pariseo at ng publikano. Ang talinghaga ng Pariseo at ng publikano. Parable, the Pharisee, and the tax collector. Parable of Pharisee and the tax collector. Nakikita ko natin siya sa aklat ng Lucas, Ganata 18, talata 9, hanggang 40. Ay, hindi. Ano ba? 40. Saan taga-saan ka ba?
labing apat. Nalilito lang. Nagkakaling apat. Lucas, Kabanata, 18, Talata, siyam hanggang 14. Nag-Amerika ka ba? Bakit ito na India ka ba? 14. Sige, tingnan natin. Ano sabi? Para saan talaga? Ito, ang paliwanag nito ay pinapakita ng talinahan nito ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Ang Pariseo na nagmamataas, ang Publikano na nagpapakumbaba, ay sumisimbolo sa dalawang uri ng tao sa harap ng Diyos. Ang papakumbaba ay tataas ng Diyos, samantalang ang nagmamataas ay bababa. Ang mga talinahan nito ay tuturo ng limang aral at prinsipyo ng kaharian ito. Sa pamamagitan ng mga kwento ito, ipinahayag ni Jesus ang mga kaswabahan ng Diyos sa paraang madaling maunawaan at may payuhay. Okay, so yung parable daw was made by Jesus Christ. Tinuro ni Jesus Christ for us to be able to comprehend it mas madali. Pero parang mas mahirap. Pero kung walang magpapaliwanag, basically talagang mahirap yan kung walang magpapaliwanag kasi nga palinaan. But of course, it will not be very hard for them. Kasi kung, yung time kasi nila is, kung ano yung kwento niya, nandun sa level ng time nila. So it will be easy for them to comprehend. But considering na ang kultura natin at saka ang panahon natin ay magkaiba, so hindi natin basta-basta maiintindihan to kasi ang kultura natin is different. So somebody has to share and somebody has to explain. Kasi kung wala, hindi natin maintindihan. Kasi unang-una, Pilipino tayo, kultura yan ng mga Hudyo. So magkaiba yung culture. So in order for us to understand, somebody has to explain. Now, itong huli ang sabi dito ay yung humility, ang sabi dito yung daw nagtataas ng sarili ay yung binababa ng Diyos, samantalang ang nagbababa ng sarili ay yung tinataas ng Diyos. Sino nakapanood sa iyo dito kay Paul? Yung palabas yung hearing doon sa Senate Committee hearing doon sa Davao. Kung nakita niyo si Torre, si Torre is the General Torre is the leader of the police doon sa Regional 11 na kung siya yung nagtutukob ngayon doon sa Kingdom of Jesus Christ Compound. Sila na nga ngayon may-ari. Pero nung nakita mo kung during the time ng Senate deliberation, wala nagawa si Bato. Sinabi ko, makinain niya. Ganun siya ka-arrogant. Pero makita ninyo, pag bumalik yan, maniwala kayo sa akin, isipong muling walang makukuha sa compensation namin. Kasi kapag natapos itong case na ito, sa dami niyang kasong nilabag, human rights violation, nakita niyo, sabi nga, yung pension niya, maniwala kayo, yung pension niya, wala yan, may kaso ka siya. Kasi sobrang arrogant. Sobrang arrogant. And then sabi nga ng Panginoon, yung daw nagtataas ng sarili, ipababa, ang bababa ang sarili ay siya naman itinataas. Isang ano to? Isang party na kung minsan halimbawa tayo. Ayun na lang. Pag pupunta tayo sa isang occasions, kung minsan gusto natin ma-recognize tayo, di ba? At kung minsan gusto natin tayo ay uupo pa doon sa pinakaunahan para tayo ay kita-kita. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, ang katuwang sa atin is, huwag kang pumunta doon, bayaan mong ikaw ay tawagin. Kasi ang problema mo dyan, kapag ikaw ay upo doon, hindi naman para sa'yo, pagkatapos sige pinaalis, hindi tayo nakaka-iyak. So, hintayin mong tawagin ka. So, ganon ang situation natin in all cases, kapag mayroong mga occasions, yung iba kasi gusto magpamilabide. Diba? So, sinasabi nga ng Panginoon, yung nagtataas ng sarili ay siyang ibinababa, subalit ang nagpapakababa ay siya naman itinataas. Okay? So, yun yung ating lessons tungkol sa parables. Ngayon naman ay pupunta tayo sa miracles. Nakahinga ka na sa lupa. Alam mo na kasi meron na baptist leader na tayo. Palakpakan po natin
natin yung ating bagong ministro. Okay, ganito po ang ating pag-aaralan ngayon ay kung meron tayong 32 na talikaga, meron po tayong 37 na himala na ginawa ng Panginoon sa bagong tipan. Ngayon, ang reason kung bakit natin pinag-aaralan natin ay sapagkat tayo ay mga Kristiyano. And being Christians, we should know about Jesus Christ. So nakita natin that there were 32 or more na talikaga siya ginawa, and there are 37 miracles that Jesus Christ had done. So ito yung ginagawa natin to because I would like for you to understand and to know kung sino yung inyong Panginoon. Okay? Hindi lang tayo Kristiyano, kung sino ng bago mga ginawa ni Jesus. Wala tayong alam. So alam na natin ngayon that there are 32 parables that Jesus Christ did. Wow, galing ninyo. Ngayon naman, 37 pag-aaralan natin. Now, after na pag-aaralan natin itong 32 at saka 37, babalik tayo dun sa buhay ni Jesus Christ. Ipinasok ko kasi ito kasi pag inilagay natin ito sa uli, mag-misplace natin eh. So, actually, nasa na tayo sa pag-aaral natin patungkol kay Jesus. Anong level na tayo? Nasaan na siya? Yung mga babae, yung mga kasamang babae, nasa tayo dun eh. Doon tayo natapos kung sa kasama niya mga babae. Sino nga yung mga kasama niya babae? Yung mga Maria. Tapos yung mga hindi Maria. Okay. Pagkatapos natin ng 37 na ito, babalik ulit tayo doon, dire-diretso na tayo hanggang sa crucifixion. So, ibig sabihin, makukuha natin lahat ang kabuuan ng buhay ng ating Panginoon. So, wala tayong sablay. Okay? At very, very important yun for us to understand kasi nga, Christian tayo. Saan tayo nakakita ng Christian na hindi natin kilala kung sino ang ating pinuno. Diba? So, gano'n yun. Okay, so after ng 37 natin, we will go back doon sa ating linyada and then up to the ascension of Jesus Christ. Now, after the ascension, may bonus kayo. The Acts. Yung mga gawa. Pag-aaralan din natin yung mga gawa para makita niyo kung paano lumago yung Christianity. From Jerusalem, yung pag-akyat niya, then Acts chapter 2, di ba, nag-ipon-ipon sila sa araw ng Pentecostes, tapos dire-diretso na. And then after that, ano ba tayo, matatapos yata tayo, 2030. Kasi pagkatapos sa kanon, mag-aaralan naman natin yung missionary journey ni Apostle Paul. Kasi yung Acts, di ba, yung Apostle yun, pero biglang humiwalay si Apostle Pablo. So yung kay Apostle Pablo, first missionary journey, second, third, and fourth, until na makarating siya sa Rome, and then siya. Hanggang doon tayo. Okay? Sige. Huwag mo kong tingnan, kayo na. Ang pag-aaralan mo sa pagtatakayan mo sa araw nito ay tungkol po sa himala ng ginawa ni Jesus. Basahin ko. Sa bagong tipan, maraming himala ang ginawa ni Jesus. Tuturo na ba aspekto ng kanyang kapangyarihan. Ang mga himala nito ay nakahati sa apat na kaunahing kategorya. Una, pagpapagaling, pangalawa, pagpapalayas ng demonyo, ang muling pagkabuhay at himala ng kalikasan. Ilan yung level, ilan yung category ng mga himala na ginawa? Miracle ba? Miracles na ginawa ni Jesus Christ. Apat. Ano yun? Healing? Meron tawag na, ano yan? Exorcism. Tapos, ano yan? Kalikasan, Over nature, yung himala niya, over nature, or ito tawagin natin is DNR, Department of Environment and Resources. Ano ba, isa? Yung muling pagkabuhay. Okay, sige. Tandaan niyo yan na, kasi importante ito. Kasi when we study the life of Christ, dapat maintindihan natin yung kung ano yung kanyang characteristics, ano yung kanyang kayang gawin. So when Jesus Christ did the miracles, He made the miracles over demons. Okay, He made the miracle over nature. He made the miracle over what? Isa? Sickness, yung illness ng tao. And then the last one,
So nakita natin dito, this is the power of Jesus Christ. Kaya makikita ninyo na Jesus Christ would never be considered as just a human being. Cannot. Kasi meron mga nagsasabing tao na Jesus Christ is just an ordinary person. Eh kung tao ka, kaya mo ba lumangat sa tubig? Subukan nyo nga. Sino subukok na dito? Subukan natin. No? So nakita natin dito, ang reason kung bakit natin pinag-aaralan ito is for us to understand that Jesus Christ is not just an ordinary Messiah. That Jesus Christ can do something because of what He did. Meron siyang ability, meron siyang kakayahan na yung kanyang sinasabi ay pwedeng mangyari. No? So, for this reason, we will be able to trust Him good enough kasi nakita natin, according to history, na ginawa niya. So tayo, malayo na tayo sa Kanya, kaya natin pinag-aaralan is for us to understand what He can do to us for us, being a believer and follower of Jesus Christ. Diba? Sino sa inyo yung follower ni Tibolo? Alam niyo ha, I was surprised because I've been there for almost 12 weeks na. Sumasama ako sa kanila dahil ako yung sasalita ako pag nakakot doon sa Plaza Liwas ang Bonifacio. Hindi niyo pwedeng tawaran yung kanilang dedication. At ang difference, of course, puti good. Iba ang dedication ng puti people. Pero, mahirap tawaran. Rain or shine, basta. They will never, they will stay. Ganon yung kanilang pananampalataya. Hindi pa yung Jesus Christ sila nananampalataya, kanino sila nananampalataya. Kaya Buloy, because the Son of Man. And yet, naniniwala sila, much more dapat tayo. Because we are worshiping the real one. Ito, click lang na yun. Gusto ko na rin naniwala. Kasi talagang yung believer niya talaga, unbelievable. Unbelievable. Sabi ko, gusto kong sumama sa mga tao. Okay. Himala ng pagpapagaling. Yung tagabasa mo. Uno po, pagpapagaling ng lalaki ng Titoin. Ito po ay makikita sa Mateo. Tignan mo na, siguro mo na dapat. Ito naman. Kung kami iting talaka sa inyo, huwag mo na hawakan yan. Dito ko na dalawa na lang kaya nasan niya. Pag yung Mateo yan, tsaka yung paliwanag. Pagpapagaling sa lalaking ito, natatagpuan po sa Mateo, Kapitulo 8, Talata 1 hanggang 4. Lahat sunod-sunod po. Talatang sunod-sunod lang kung mabanggit yung mga talata. Di ba? Kaya una lang. Marami yan. Sampol. Ibala ng pagpapagaling. Pagpapagaling sa lalaking pitungin. Mateo 8, Mateo 8, 1 hanggang 4. Okay? Saan ganito gawin natin? Salita pa. O sige, salita pa yun. Ito ka naman. Okay? At isang number ay number na kami kasi may sinanong tayo. Oo. Wala ka pa. Kaya lang sa inyo. Ayaw magtuturo. Iba kung makatatanongin ka. Oo, babasahin din yan. Kung na tuman, kung na tuman. Oo. Palitan na kayo kung basahin lahat. Palitan na. Okay. Sige. Isa lang kami dito. Isa lang kami Labis na kayo. dito. Sige, sige. Kasi Ang lalaking ito, matatagpuan po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Sige, sige. Sa kabanatang 8, talatang 1 hanggang 4. Oh, bakit may Kastila yan? Nabuhay Soriano. Dalawa patay na si Soriano. Nabuhay. Checker din ako. Talata 8, talata 1, ang talata hanggang 4. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaki ni Keto. Sa pamamagitan ng paghipo sa kanyang sinasabi, maging malinis ka. Anong ibig sabihin ng ketong? Libro ka.
Ay, Sino may ketong dito? Leprosy. leprosy. Kasi nung araw, pag ikaw ay merong leprosy, talagang iiwasan ka ng tao. Kasi nung araw, ang leprosy walang gamot. Walang gamot. That is why we have a place in Palawan. Oh, kinakain yung laman nun eh. That is why we have a place in Palawan, doon sa Pulyon. Doon lahat ng may ketong, lahat sama-sama doon. Kasi hindi mo sila pwedeng isama sa lipunan kasi nakakaawa siya. That is why these people they were put in one place, sama-sama sila doon, and doon na sila namamatay sama-sama lahat. Ang ketong kasi kinakain yung laman. Namamagayan, tapos kita mo parang naglalangis-langis yan. Ganon sila, tapos nagbubukol-bukol yan hanggang sa kainin yun, hanggang sa sila ay mamatay. Pero ngayon, meron ng gamot. Kaya wala nang may ketong dito sa atin kasi nagamot na tayong lahat yata eh, no? Kaya magaganda na yung mukha natin, nakaiwas na tayo sa ketong. Anyway, so yun ang sabi dito, during the time of the Lord Jesus Christ, meron leprosy, walang gamot yan. But this is a miracle that the Lord has done. Ano yung kanyang ginawa? Anong ginawa niya dito sa lalaking ito? Pinagaling ka ng? Ano sabi niya? Pinagaling ka ng? Pananampalataya. Lahat ng reasons ng pagpapagaling ng Panginoon, it is always on the basis of faith. Ngayon, alam niyo ba na napakahirap ng faith? Pakibasa ng Hebrews 11:1 by definition. Pakibasa yung Hebrews 11:1 by definition. Verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Dalawang salita dyan, katiyakan at paninindigan. Sa faith, sa pananampalataya, dalawa yung salita dyan na talagang matibay. Katiyakan at paninindigan. Katiyakan sa mga bagay na ating mga bagay na hindi nakikita. Tapos paninindigan. Paninindigan saan? Ay katiyakan sa hindi nakasangyayan. Na mangyayari ang ating mga. So yan yung faith. Mahirap yan. Kasi hindi mo yan nakikita, that is intangible. At saka yan, ilalagay mo sa tuktok mo, sa isip mo, and then you are still waiting for, ano yan eh, masyadong malawak, masyadong vague. And yet, kapag ginawa mo naman na ito na sabihin natin tiyak, ay hindi na ito pananampalataya. So, ang pananampalataya ay yung paninindigan mo no, sa mga bagay na itinahan ko yung inaasahan. At saka tiyakan na ito talagang darating. And this is the kind of behavior, ito yung pag-uugali o ito yung sistema ng ating kaisipan na gusto ng Panginoon na manatili sa atin. Kasi napakahirap niyan sa totoo lang. Kasi mag-doubt ka lang dyan, wala na yung faith. The number one enemy of faith is doubt. You can never have a faith when you have doubt. So, mahirap yan eh, when you are asking something to God, something from God, tapos hindi binigay sa'yo, ano mangyari sa faith mo? Diba? Eh kasi remember that when you're asking God, meron naman tatlong sagot eh. Yes, no, and wait. Eh baka yung sabi mo sa faith mo, eh ang tugon sa'yo ng Diyos ay no, eh faith ka pa rin. You have to tingnan mo kung yung sa pananampalataya mo is rational. Hindi naman ibig sabihin kapag ikaw ay nananampalataya eh lahat ay paniniwalaan mo kahit talagang sabihin natin na irrational na. No? There are also reasons. Of course, sa faith, walang reason. Talaga walang reason yan. Walang science din sa faith eh. Remember? Walang science sa faith. Kasi hindi pwedeng samahan niya ng science. Kasi nga, faith yan, religious yan. But still, kung minsan, nagda-doubt tayo sa pananampalataya, once we ask God, at hindi nangyari ito, then we start to doubt. And remember that the number one enemy of faith is doubt. Okay, so nakita natin dyan, yung mga tao, as we go along and study yung miracles ni Jesus Christ, mapapansin nyo dyan, yung mga tao lumalapit sa Kanya dahil they put their trust on Jesus Christ. Things that are mere impossible to think, pero nangyayari. Kaya nga, miracle. Okay, sometimes we ask for miracle, pero kung hindi na makasama doon sa miracle of God, then huwag tayo ma-dismay. No? Okay, sino dito sa inyo ang nakaranas na ng miracles in life?
Madali lang yan eh. Pero I would like to, sige po, yung miracles in life. Sige po, Pastor. I went to an operation, open heart surgery, and the doctor said your chance is only 10% to live. Will you still go for operation? And I said yes, because I have faith that when you pray, I have to believe on my prayer that my God is an answer. So I put my faith on Him. When I went to the stretcher, going to the operating room, and I said, Lord, to you I commit my spirit, then it's you. And then There was the healing. the healing. Then I traveled. After that, I traveled. I had meron akong apat na general anesthesia. Pero itong last na itong operation of the heart, I had a nice sleep. I was not dead. Dito sa tatlo, when I wake up, nung nagising ako from anesthesia, that's it. Wala akong alala, walang nangyari doon sa tatlong operation. But this one, I was so alive. Okay. I was so alive. So that was a miracle of God that you, out of the 10%, it became 100% chances. Sino pa ang merong experience ng miracle of God? Sino pa? Dahil miracle tayo ng Diyos. Kasi kung hindi tayo miracle, ano tayo? Oracle. Okay. Kung meron talagang miracle of God, sabihin na natin I am one of the many probably. I was born dead for many hours. But my father, hindi siya pumayag na patay ako. Alam niyo ba na ako ay pinanganak labas yung unang paa, sumabog na lahat ng palugi. And that was 5 o'clock in the afternoon. I was delivered at 9 o'clock in the evening. Walang doktor noon kasi nasa bundok, sa bukid, may farm kami ron. And it was my father who delivered me nung inilabas. So I was dead. Tagal di ba? From 5 o'clock to 9. So talagang patay na. But my father, sabi nga ng mga kapatid ko, hindi daw pumayag ang tatay ko na patay ako. So he keep on resuscitating me. And after that, na 9 o'clock, ako ay nabuhay. Ngayon, hindi ko alam kung maganda yung pagkabuhay sa akin o hindi. Alam niyo bakit? Kasi yung nanay ko, pagka nagagalit sa akin, ang sinasabi ng nanay ko, sana hindi ka na nabuhay. Ngayon, it was only late then, siguro nung namatay yung aking pinsan, si Lea, na nagkaipon-ipon kami magkakapatid. And I asked my brother, kasi malaki na, isa din lang, siguro mga 4 years ago. Tinanong ko yung brother ko na sinasabi ko, kasi nandun yung eldest brother ko. Sabi ko, bakit sinasabi ng nanay na pag nagagalit sa akin, sana hindi ka na nabuhay? That was the only time I learned that I was born dead. So yung pala yung reason ng nanay ko, bakit sinasabi niya na sana hindi ka na nabuhay. Sumana pa ng nanay ko. Kasi sobrang nasalbahay ako eh. And then sabi ko, to pacify my mother, pagka nagagalit siya, ako yung youngest eh. So what I'm doing is that, pag yung nanay ko nakatalikod, yayapusin ko na yan, hindi na ako bibitaw. So kahit anong galit ng nanay ko, nawagalayan. That's the miracle. Okay, so another one, 10 years old ako, I suffered ng rheumatic heart, lumalaki yung puso ko. And namatay yung kasabay ko, pareho kami, 8 years old yung ate ako nun. But I survived. Kung hindi ako nag-survive, natatanda ko yung Rizal, yung hospital ng father ko. Doon ako ini-injection ng gamot. Yung nurse minsan, sinipa ko dahil sa sobrang sakit. That's why I remember I know the place. So, merong mga miracles ang Panginoon sa atin. In fact, also, nung bago ko nag-commit ako sa Panginoon, ang sabi ko sa Panginoon, hindi ako po pwede na maglingkod sa iyo kung ako ay may sakit. And later on, I just found out na hindi ko na namalayan na pala ay mayroong sakit. So, just that. And sabi nga, merong mga miracles ang Panginoon na pwede natin panghawakan because it happened.
Nangyayari talaga. And I myself is a testimony of the miracles of God. Sabi ko nga, who will survive that 5 o'clock to 9 o'clock na mabuhay ka pa? Kaya nga siguro yung nanay ko ay tama yun sa bakit. Sana hindi ka na lang. Okay, let's go. Sino pa? Meron ba sa inyo na nakaranas na ng miracle life? Yung something extraordinary that you will never believe that God will, that it will happen or it happened to you. Of course, yung salvation nyo, it's a miracle. Sa misis ko na yan po, Pastor. Sa misis ko. Kasi ang misis ko po parang bago ang asawa. Ang sakit ng asawa ko ay toxic boyfriend. At yung mga ng asawa ko parang yung cashier. Ano yung mga ng cashier? Naluwa. Ganun po sa toxic boyfriend. Yung tayo pregnant siya kay sa pinakanganin namin, yung Jabel. Sabi ng doktor sa amin, sabi niya, Mr. medyo critical po ang pag-umuntis ni Mrs. Dahil sa kanyang sitwasyon. So, itong pag-umuntis siya, maaaring pumutok yung goiter kasi sa loob. Huwag laging makimalaso, hindi ikamatay mo ang asawa ng baby mo. Tapos sabi sa amin, hanggang one lang ang anak niya, hanggang isa lang ang anak niya na ay pwede magdagdag. Sa amin na ganun kasi nga, napaka-delikado ng kanyang sitwasyon. Pero yung misis ko dati, asawa ko kasi una ang naging mananampalataya talaga. Ako mabubi-bubi pa po ako ng talaga. So, that time, pumunta po rito, pinasabi sa akin ni Tate Armelin, Prophet Samuel Kakandi. Siya po yung that time na pumunta rito sa Pilipinas, Cuneta Police Coliseum. At nagkaroon siya ng healing crusade. At that time, kasabay ng isang ng misis ko, ang tatay ko at si misis. Tatay ko, cancer sa ulo, si misis ko. So, pagpunta nila doon, yung healing prayer, po sa mga kapunita sa misis, healing prayer na, in the name of Jesus, kasi yung ginagamit ni Papa Samuel Andre, na ikaw ay gagaling. Then, sabi ng misis ko, hindi naman daw talaga sa tulad, pero buwasak daw talaga. Sabi naman, palataya sa pangalan sa gagaling. So, after po, yung tatay ka naman, pagdating, sabi, kaya ako. So, iba yung kanilang response doon sa pag-pray sa kanya. Pagdating namin, yung bukasan, siyempre, sa mga ninuno natin, hindi pa rin yung kaugaliang pupunta sa albularyo. Pero pagkamat ako yung pananampalataya, yung advice ng albularyo doon sa tatay ko maglang, huwag ka rin doon ng 500 sa lupa. Saka magbigay ng puti. Sabi ko, magtitiola yata, kasi ko po eh. Magtitiola yata yung magagamot yun. Kasi 500 sa ibabaw, tapos bibigay naman. Talaga ako niniwala natin, makatagaling ka. Pilosopo po talaga ako mag-isabihin niya. So, ang misis ko na, pagdating niya, sabi niya, nakaiba yung naramdaman ko. Sabi niya, kung maipaliwanag yung naramdaman ko sa kawan. Sabi niya sa akin, mga Jesus, manipala tayo. Hindi na kanya ginawa. So, pagbalik namin ng PGX, after ng healing crusade na yun, mga 2 days, Monday, kasi Saturday yun, Monday, balik kami ng PGX. Madaling araw ko lang kasi ilang araw na. Nung tinest na yung kanyang T3, T4, yung sa workouts, nagulat yung doktor kasi 2 weeks para mabilis nakakabalik kasi lagi yung tinetest yun. Pagtingin niya, nagulat yung doktor pinapapaan sa amin, bakit wala akong makita? Wala akong makita na result. Na para bakit naging normal yung lahat. Pagdating yung doktor, wala lagi siya makapambukol. Tapos yung nagulat siya kasi 2 weeks na nakakalipas. Pinag-compare niya yung result, talagang normal. Kaya hindi siya makapaniwala. Kaya sabi ng misis ko, meron din po akong hilig ko siya. At sabi sa pangalan ni Jesus, gagawin ko. At siya nagpalagay. Kasi si misis, GIL Hong Kong siya na pinali. So, yun. Talagang miracle. At yung sabi ng doktor na isang anak, umilit ko na. Yun ang talagang miracle. Kaya sabi ko, yun ang miracle.
Dapat may picture ka ni misis mo noon pa tsaka ngayon tapos ilagay Kung mo. saan mo nawala yung sakit na yun, at hanggang ngayon, at yung unti-unti yung mata ng misis, Na-remember ko yun kasi nung ako yung may sakit na ano, so bagong mananampalataya ako nun. And then, ang natatandaan ko na nanalangin na ganyan ay si Roger Baltimore. Si Kuya Roger Baltimore na nagkaroon ng parang, ano yung ganyan, sa sort of parang, ano siya yung nire-respect siya that he's a, parang special, iba pa siya para si Manuel. There's something different on him. Yun yung nanalangin noong gabi na nandoon kami sa Brookside ako. And then like what I said, I was, yun, heart con. I had a heart con. Yun yung nanalangin eh. Then after that, parang nawala na sa isip ko yung sakit ko eh. Na after years na-remember ko, teka nga pala, may sakit nga pala ako na lumalaki yung puso ko. And then, wala na. Ang naging reason naman doon is my bargain is, if I will be healed, then I will serve. Yun yung deal ko eh. Yun yung deal ko doon. Okay, magkakaya ka pa tayo. Ganon talaga, no? Hindi mo pwedeng explain. Ang sabi nga, with the science and everything that we have now, technology and everything, still it exists. Nangyayari pa rin. Nangyayari pa rin. nasa faith po talaga ng tao na kahit sabihin pa natin na ang nagsasalita ay isang sabihin natin mula ang propeta na ginagamit ang pangalan ng Jesus. Pero pag nag-response ang puso ng tao ng tama, Yeah. makakaranas ng healing. Yeah. Tama po ba? Okay. Kaya Tala mo nakaligtas ka na. pagpapagaling ng alipin ng isang sumbayo. Mateo, Kabanata 8, talata 5, hanggang talata 5. Okay. Magpapagaling na. Pagpapagaling ng alipin ng isang sumbayo. Ano yung centurion? Uh, Roman soldier. Soldier. It's basically a Roman soldier. Centurion. Matatagpan ko sa Mateo, Kabanata 8, talata 5, hanggang talata 5. Tapos po sa Lucas, Kabanata 7, talata 1 hanggang 10. Lucas, Mateo, Kabanata 8, talata 5 hanggang 10. Lucas, Hindi, isa lang. Yung isa lang gamitin natin. Pare-pareho na kasi yan. Paliwanag ko, isang Romanong centurion ang humiling ng Jesus na pagalingin ang kanyang alipin mula sa malayo at pinagaling ni Jesus. Okay, now remember that centurion and Jesus Christ, basically they were, ano sila? Enemies. Magkaawayan. Kasi remember by that time, the Jews were under the Roman occupation. So during that occupation, syempre, na-occupy kayo ng Roman Empire, so nagagalit kayo doon. But still then, this Roman centurion went to Jesus Christ at sinabi, hindi siya para sa kanyang sarili at hindi rin para sa kanyang anak. This centurion was asking Jesus Christ to heal his what? Yung servant niya. So, but the servant, yung pagpunta, the difference between the distance is malayo. So, anong ginawa ng Panginoon doon sa centurion? Sabihin mo lang. Sabihin mo, ano sabi daw? Sabihin mo lang at gagawin siya. Yung centurion kasi malayo so ang sabi ni centurion, in fact, hindi kayo makakita ng ganitong klase ng pananampalataya, di ba? Yung centurion being the enemy of the Jewish people, ang sabi ni centurion, sabihin mo lang, gagawin. Di ba? Ganon katindi yung pananampalataya ng centurion kay Jesus Christ. Now remember, sa palagay niyo, what is the reason why Jesus Christ is doing the miracles? Bakit niya ginagawa yung mga miracles nito? Kinakailangan niya pang gawin ito? Was there a need or is it necessity for Jesus Christ to do the miracles? Bakit? To show that He
is the one. Kasi napakarami. In fact, when you study the Messiah, Jesus Christ is the 16th pang-labing-anim yan na nag-claim na Messiah sa Israel. Pang-labing-anim na yan. Meaning that there were so many people or so many leaders claimed to be the Messiah, and yet it was only Jesus Christ that were able to prove that He was the one by showing that He can do something extraordinary. Diba? Yung pag-miracle, ordinary pa or extraordinary? Extraordinary. So the purpose why He was doing that, because He would like to isolate Himself from the rest ng mga nagsasabi o nag-claim na Messiah, because yung kanyang pag-claim ng Messiah is not only physical, but there is a spiritual aspect doon sa kanyang claim. At ang sabi nga dito, He was doing this miracle for Him to be able to convince the people that I am the one. Tama? Agree or disagree? Spingin away. Okay, sige. Remember the reason why Jesus Christ was doing this. At nakita niyo yung faith ng centurion, hindi pa niya kalaban pa lang yan. And yet, ang sabi niya, sabihin mo lang at siya ay gagawin. Gumaling ba yun? Yes, yes. Gumaling. Yeah. Katlong pila. Bok, galing ka. Tatlong bilang. Oo kaya. Yung pala narinig yun ah. Pagpapagaling sa biyanan ni Pedro. Okay, remember this. Biyanan ni? Sige. Matatagpuan po natin sa Mateo, Kabanatang 8, 14 hanggang 15. Pinagaling ni Jesus, biyanan ni Pedro mula sa lagna sa pamamagitan ng pagkilos sa kanya. Okay. Ano ang sinira ditong miracle na ito? Anong sinirang katuruan? May sinirang katuruan yan. Anong katuruan niya na sinira? Okay, ganito yan. The Roman Catholic claimed Peter as the first Pope. Diba? And remember, the Pope walang asawa. Katuruan ng Roman Catholic that the priest and the Pope walang asawa. Now, when they claimed Peter as the first Pope, it could never be. You know why? Kasi nakalimutan nila na may asawa pala si Pedro. Di ba? Kasi ang pinagaling ni Jesus Christ ay sino? Yung biyanan. Kung may biyanan, may asawa. Di ba? So that is logical that if Peter has a mother-in-law, yung anak nun ang kanyang asawa. Tama? So it break the rule or it break the doctrine of the Roman Catholic Church claiming that Peter is the first Pope. It could never be. Because the doctrine of the Roman Catholic Church said that the Pope has no wife. Hanggang ngayon. So, kung marunong ka sa Biblia and you know what Jesus Christ did, then you know that Peter could never be the first Pope because si Peter ay merong biyanan. Now you know that by this virtue of understanding, you will know that basically the Roman Catholic Church is false from the very beginning. It is wrong from the very beginning because yung first Pope nila na sinasabi nilang supposed to be unmarried, meron palang asawa. So, by understanding this, you can conclude that the Roman Catholic Church is basically boom. Di ba? Kasi mali na yung unang turo. Pag mali yung unang turo, mali hanggang muli yan. And how many of them are here in the Philippines? 86 million. So, there are 86 million Filipinos who believe that Peter is the first Pope. It's a heresy because Jesus Christ said na meron siyang biyanan. Ang sabi ng Roman Catholic, walang asawa. So, sino nagsasabi ng totoo? Di ba? Ganun lang yung logic nun. So, nakita nyo ngayon by the virtue of understanding this na ang Roman Catholic Church is a wrong church because si Peter ay may asawa. Di ba? Galing ano? Ngayon yung laban natutuhan yan. At kayo ulit sa lingguhan, marami pa. Oh, sige, come on. Dapat nila, pagpapagaling ng Pagpapagalingan? paralitico. Dito nga kayo, hindi kayo makatatago kayo dyan. Lamas, lamas.
Paralitico, when you say paralitico, what is paralitico? Paralyzed. Anong klase ang paralyzed? Marami kasi klase ng paralyzed. Quadriplegic, ano pa? Sige. Natakpan po sa Mateo, kabanata siyang talata 1 hanggang 8. Mateo, kabanata siyang talata 1 hanggang 8. Paliwanag pa pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko na dinala sa kanya ng kanyang mga kalagayan. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko na dinala sa kanya ng kanyang mga. Okay, bilisan natin to, ano? Kasi ito naman, almost lahat ito pagpapagaling. So, aside from that, ito paralitiko, pinagaling, yung biyanan, tapos sino pa yung ba? Yung centurion, ano pa? Yung leprosy, ano? So nakita natin itong mga pinagaling. Let's go on. Tingnan natin. Kasi lahat naman yan is basically pagpapagaling. And sabi nga natin, the main purpose of Jesus Christ, why He was doing this, is simply because He would like to prove to them that He was the man. Okay? Sige. Kalimang bilang, pagpapagaling ng babaeng binuto. Matatagpuan po sa Mateo, Kabanatang siya, talatang 2 po, hanggang 2. Pagkapaliwanag. Isang babaeng binuto, yung 12 taon, ang gumaling. Ang hawakan niya ang laylaya ng damit ni Jesus. Anong nangyari nung hinawakan yung laylayan ng damit ni Jesus? Parang nabawasan yung kanyang power, di ba? Nabawasan yung kanyang power kasi mayroong biglang lumabas eh. So yung babae daw that's been bleeding for 12 years, may hemorrhage yung babae. For 12 years, imagine 12 years na meron kang bleeding ka. So ibig sabihin, buting di namuti yun, ano? Pero probably by that time, kung ang babae with that kind of bleeding for 12 years, talagang basically sabihin natin na talagang desperate situation yan. And sabi nga dito, nakakatuwa, ano, pagka kayo, di ba, yung iba, kahit sa Santo Niño, no, na nag-iisip na nakakapagpagaling, anong ginagawa nila? Makahawak lang doon sa Santo Niño or even doon sa position ng Black Nazarene, makahawak lang doon sa tali o makaputol ng tali, di ba? And that's how people in desperate time talagang kumakapit kahit saan. Fortunately, or sabihin natin, the only good thing about this is that when this woman inilagay yung kanyang desperation, tama yung pinaglagay niya, si Jesus Christ. Diba? Kung minsan kasi we are desperately in need and kumakapit tayo kahit saan sa makakapitan natin because of desperation. Kung minsan mali yung nahahawakan natin eh. And what happened? Napapahamak tayo. And in this sense, nakita natin dito that the woman had been suffering from hemorrhage. 12 years suffering from hemorrhage. Tama yung naging object ng kanyang desperation. Hinawakan niya yung damit ni Jesus Christ. And she was healed. So nakita natin miracle na ito. Okay. Ang bilang, papagaling ng 2 bilang. Natagpuan sa Mateo, Kabanata siyang talata 20. Ito ang nangyayari isa. Papagaling ng 2 bilang. Mateo, Kabanata siyang talata 20 hanggang 21. Napapaliwanag ko. 2 bulan ang sumunod kay Jesus at Kristo na sila ay magalingin at pinagaling na sila ayon sa kanilang pananampalataya. Again, pinagaling yung 2 bulan. Anong reason ng kanilang kagalingan? Pananampalataya. Nandoon yung faith. Blind man. Normally, parang may cataract yan eh. Ang tingin ko dyan yung time na mayroong cataract na minuwakan nila yung parang nalaglag yung scale doon sa mata nila. So, again, nakita natin dito that Jesus Christ have a power over sickness. Meron siyang kapangyarihan doon sa mga karamdaman. Sige. Kapitong bilang, ang pagpapagaling ng pipi at ulat na sinabihan ng demonyo. Natatagpuan po sa Mateo
12, talata 22 hanggang 3. Dalawang dalawa, magpapagaling ng pipi at bulag. Kapag pipi at bulag, sino ang sumulat niya? Si Florante yata rin, o sino yun? Si Capredi, yung pipi at bulag. Okay, dito merong situation na yung pipi at bulag. Now remember this, hindi po pala lahat ng karamdaman is an illness of human illness. Ano? Nakita natin dito na yung karamdaman ito was inflicted by the demon. Itong karamdaman ito was inflicted by spirits. Di ba? So hindi pala lahat ng karamdaman using the scriptures or understanding what happened in the realm of Christianity. Not all sickness ay sabihin natin natural. Some of them are being inflicted by the bad spirit. At nakita ko yan. I've seen that many times. So ngayon, nakita natin dito, siya daw ay pipi at bingig. Magkasama kasi kuminsan yan di ba? Pag pipi at bingig, magkasama yan. Kasi kung bingig ka, syempre, musta-musta ka kasi hindi ka nakakarinig. At in this situation, hindi niyo ako maintindihan kasi pipi ako Okay, so in this sense, nakita natin dito that one of the miracles that Jesus Christ did was to heal the pipi and bingig. Now, nakita natin dito ay ito palang taong ito was not natural yung kanyang naramdaman because according to this scripture, siya daw ay sinapian ng masamang spirito. Ano nangyari? Ano nangyari? Siyempre gumaling. Kaya nga miracle So, again, sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya bilang Kristiyano, naniniwala tayo the existence of the spirit world. Pag anong pa, tatlo? Bulag at pipi. Bali ako doon. Kasi iniisip ko yun, meron kasi nakalagay doon sa isip ko na nakikita kong tao So yun yung ginaganon ko. Automatic, pag hindi ka nakapagsalita, bingit ka. Ganyan, automatic yun, normally. Anyway, so nakita natin dito na ang Panginoon ay, hindi, gusto ko i-equal sa inyo, yung pasay sa inyo, na we as believer in Christianity, namumuhay tayo sa realm ng Christianity, remember na hindi lamang pala sa kabuuan ng ating pamumuhay, meron palang katotohanan na merong mga spirito na umiikot yan. Ano? So itong spirit na to, these are not good spirit, that this bad spirit are inflicting sickness. These spirits are inflicting anger. Lahat na ini-inflict yan. Kung mananampalataya ka, i-inflict niya sa kanya yung lahat ng evil things para ma-destroy ka. So, nakita natin dito that real pala yan, hindi pala yan myth. Ano? There is a reality that deep within sa our circle, kung ito yung mundo natin, nandyan din sila sa loob, nag-i-exist din sila. And they are just waiting for a reason na i-inflict sa iyo yung kanilang evilness. Kaya kasi sinasabi, pag meron daw tayong napansin na may evilness na lumalapit sa atin, what is the first and best defense? Word of God. That is why continue to memorize and read the scriptures. Kasi yun lang yung defense nakita natin when Jesus Christ was tempted by Satan. That was the defense he made. Ganon din nakita natin na totoo palang nandiyan sila. And the only defense that we have is the Word of God. Okay? Ano pa? Hindi lang. Papagaling nila laking may tuyo na kamay. Tatagpuan sa Mateo
Anong sakit ito? Sino mga nurse dito? Anong sakit ito? Natuyo yung kamay. Anong sakit ito? Siguro po ano yun? Siguro sa hindi, wala pong pera. Natuyo yung kamay dahil walang pera. Yun, psoriasis. Psoriasis. O sige, tingnan natin. Inflicted ng mga kamay. Magkakagawin po sa Mateo, Kabanata 12, talata 9 hanggang 14. Maliwanag po. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaki may tuyot na kamay sa sinagoga. Okay, nasa sinagoga. Now remember, bawal magpagaling sa sinagoga. These are also reasons why Jesus Christ was accused of, sabihin natin na sacrilegious, ano? Because ang temple or yung synagogue, iba yung temple sa sinagoga. Yung temple, yun yung templo, yun yung pinakamalaki, no? Yung synagogue, yun yung maliliit, no? Parang mga kapi-kapilya, considering na parang mga kapi-kapilya. At dito, even in the synagogue, they are not allowed to perform yung magawa ng ganyan kasi that will be a sacrilegious. And yet, Jesus Christ, hindi niya tinitingnan yung physical aspect ng synagogue, but He was thinking of, mas mahalaga sa kanya yung yung paggamot at pagpapagaling kesa doon sa ritual o doon sa paniniwala na ito bawal-bawal na ganito. Mas importante yung tao kesa doon sa building. Nakita nyo? So, may synagogue, importante, pero mas importante yung tao na nandoon sa synagogue. At ang pinakita dito, pinagaling niya, and the person was inside the synagogue. Ito rin yung reason why he was accused. Ito yung parang nagbibilang siya ng kasalanan eh. Di ba? Isa sa mga kasalanan niya doon, nagpagaling ka doon sa synagogue. Bawal yun. Sa traditions and faith of the Jewish people. Kaya it counted against him. But he never mind. Kasi ang importante ay yung pagpapagaling nung, yung pangangailangan ng tao kaysa nung sa structure itself. Sige. Kasyang na bilang, tatagpuan ko sa Lucas, pagpapagaling ng babaeng ito. Pagpapagaling ng babae, Iko. Matatagpuan sa Lucas, Kabanatang 13, talatang 10, hanggang talatang 12. Ang pagkapaliwanag. Sa babaeng Iko, 18 taong ang pinatayo ni Jesus at lumanin siya. pakibasa doon, pakibasa ng portion. Palagi kong nagkamali, topographical error yan. Pakibasa na lang. Ha? Cripple, blind. Lumpo. Mali nga eh. Nagkumisa ka sa legda. Alam niyo kasi pag ha? Liko. Oh, kasi kung minsan ako, yung nag-automatic yung pag minsan hindi ko napapansin. So, ang sabi diyan ay pinagaling ng Panginoon ng isang lumpo yan, basically lumpo yan. So, again, almost ang lahat ng miracles niya ay yung sa healing, deformed siguro yung kanyang paa. Hindi makalakad. Sige pa, pero pa. Continue. Bilang 10. Pagpapagaling ng Itomen. Na? Itomen. Sige. Ito men. Hindi po ibang punto. Pagpapagaling ng Itomen. Magkakakuha ko sa Lucas, Kabanata 1. Itomen po? Lucas, Kabanata 1, talata 11 hanggang 19. Ang paliwanag nito, 10 Itomen ang pinagaling ni Jesus. Ngunit, isa lamang ang muling upang magpasalamat. Anong pinapakita dito? The character. What kind of character these people have? Anong character ito? Ungratefulness. Okay? So, in spite of the things, the good things that they have done, in spite of all the good things that Jesus Christ have done to them,
natural pa rin pala doon sa mga tao to be what? Ungrateful. Out of 10, isa lang yung bumalik para magpasalamat. At least may bumalik. Okay. Sige. So, ibig sabihin, hindi pala lahat ng, nakita natin dito, hindi pala lahat ng pinagaling ng Panginoon ay magaling ang dilabasan. Kasi yung iba nung mapagaling na, okay na, mapagaling na ako eh. So, pero yung isa, bumalik. So, ibig sabihin, kung meron 10 nawawala, bumalik, pero nawala din yung siya, isa lang yung talagang na-retain. Sa simbahan, ganyan din yan, kumisan di ba? Merong mga nag-aalisan, pero meron din na-retain. Pero pag isa na lang yung na-retain dito, kawawa yung pastor. Kasi pag may mensahe yung pastor, isa lang yung audience niya. Tapos sabi niya, ba't hindi ka pa rin umalis? Di ba? Umalis ka na rin kasi nagkaalisan ng lahat. Ang sabi ng isang natitira, hindi po ako pwedeng umalis, pastor. Sabi ng pastor, iyak na, bakit? Bakit hindi ka pwedeng umalis? Pastor, ako po yung next speaker. Sige. Kalabing bila. Pagpapagaling ng bulag na si Bartileo. Pagpapagaling ng bulag na si Bartileo, matatagpuan sa Marcos, Kabanata 10, talatang 46 hanggang 52. Marcos. Balata 46, 52. Ay pagpapaliwanag, si Bartileo isang bulag. Anong pangalan? Bartileo. Si Bartileo isang bulag na pulubi. Ay nakakaiba muli dahil sa kanyang pananampalataya. Okay. Ito ay isang bulag at pulubi. Di ba kantang talaga ng iba yan eh. Ni Freddy Aguilar eh. Now, tingnan mo ang contrast. Tingnan nyo ang contrast, ano? Ito ay bulag at pulubi, contrasting with the centurion. So nakita natin ang range ng miracle of Jesus Christ from the bottom to the top, ano? So yung kanyang kanyang services, sabihin natin, yung kanyang ministry ay malayo ang range from bottom to the top. Malaking bagay kasi centurion niya eh. Tapos ito yung bulag na pulubi. So pinagaling ng Panginoon. So nakita natin dito na ang ating Panginoon is not discriminating. There is no discriminations. Kayo ba nagdi-discriminate kayo? Bulaan kayo, no? Hindi nagdi-discriminate. Hindi natin maiwasan, hindi tayo mag-discriminate. Lalong-lalo na kung kaaway mo, yung kapitbahay mo. Oh, sabihin nyo hindi nyo dinidiscriminate yung kapitbahay nyo. Diba? Kapitbahay nyo. Alam niyo ba kung gusto nyo makilala ang sarili nyo, kayo saan kayo pupunta? Tanungin yung kapitbahay nyo. Kilala kayo, no? So, kaya kami pa, halimbawa kami sa kami doon sa military, pagka nagkakanta kami ng investigations, like yung iniimbestigahan namin yung tao, gusto namin malaman yung personality ng tao, alam niyo kung saan kami pupunta? Kapitbahay niya. Oh, I'm not kidding. Kasi yung kapitbahay niya, alam yung galing ng kapitbahay niya. Di ba kayo gano'n din? Kilala yung galing ng kapitbahay, no? So, ganyan yan eh. So, nakita natin dito in this case, yung range, yung range ng pagtulong ng Panginoon has no discrimination, limitless, no? So I think it is also a good example for all of us that when we do our helping, when we help people, or when we look at people, we should not look at people the way they look at kung anong video nila. Because we, being the children of God, should not show any discrimination kahit sa anumang klase ng tao. Diba? We do not discriminate. Pero kung minsan kapag yung pagpag na yung tao, yung lalo na yung nakita nyo yung, ano yung tawag doon?
taong kalye, diba? Taong grasa, tapos gustong-gustong yapusin ka, no? Dahil, nakita kang you're a very amiable person, tapos gusto kang yapusin ng nung taong grasa, papayapos ba kayo? Anak mo, walang discrimination. Wala po yun sa tao. Sabi ko sa inyo, di ba? Wala kayo sa akin. So, of course, ang tari response naman. But mamaya may sakit yan, dinahalo pa kayo. Okay, go. Anong oras na? 11:40. So, meron pa tayong 30 minutes. Tapos may Record pa tayo ng video. video para sa anniversary. Sige, sabihan ko lang ako kung kailan tumigil kasi mahaba naman to. So, kakampi natin yun. Sige. Bilang labing dalawa. Ha? Last na lang yan. Sige, last na lang. Bilang labing dalawa. Pagpapagaling ng anak ng isang isa. Matatagpuan po sa Juan, Kabanata 4, Talata 46 hanggang 54. Kabanata. Juan, Kabanata 4, Bakit may Kastila na naman dyan? Kabanata 4, Talata 46 hanggang 54. Yan. Maliwanag po, ang anak ng isang pisat ng hari ay gumaling mula sa malayo sa pamamagitan ng salita ni Jesus. Okay, again, remember yung yung isa na nakaranas ng pagpagaling na may distansya? Yung anak ng, yung alipin ng Centurion. At samantalang ito naman, the same din, ito ay anak ng opisyal ng hari na pinagaling din yan through a distance. So nakita natin dito that the power, nakita natin dito that the power of the Lord Jesus Christ ay hindi siya nakakonfine sa isang location, but the power of Jesus Christ or the power of God, when He thinks of something, it could be done. No matter what the situation is, no matter what the distance is, it only shows na yung kanyang power to walang katulad. Remember that He was trying to convince yung mga apostles niya and disciples niya na siya ay paniwalaan, na siya yung Messiah, na siya yung tagapagligtas. That's why He was doing this. And when He was doing the miracles, nakita natin na hindi ito nakapasok sa isang lugar lamang. Walang limit, walang distance ang power ng Panginoon. So, by understanding all these miracles, now we can comprehend na yung ginawa ng Panginoon, na nakita na natin na nung pala more than 2,000 years ago, nangyari pala ito. And until now, these things are still happening. Kung nangyari ito doon, nakita natin na walang distance, even wala rin itong time. That whatever happened then could still happen today. So that is the power of Jesus Christ, yung ating Panginoon. That's why we could say doon sa mga iba na nagtuturo ng kanilang religion o ng kanilang pananampalataya, that our belief is unique, that our belief is something different to them, kasi yung atin, nakita natin na history-wise at from taon ng taon-taon ng paglilipat-lipat is still the same. Unlike doon sa Kibuloy na sa na prophesy siya na daw ay dadating ang panahon doon siya daw ay pagtatago at hindi makikita. Talagang totoo na nagtatago siya ay hindi nakikita. So, malaki ang pagkakaiba, no? Kasi nga, pinasampalatayanan natin ay isang Panginoon na reality. Though hindi natin nakikita, but we believe on through faith. At yung kahit na faith na lang yung ating basis, is still yung realism of the event and situations, pareho pa rin, even way back na 2,000 years ago. Comprende? Si señores, sige, hasta la vista, tuminawa. Sige ba, let's pray. Pastor, closing prayer. Gusto ko bago tayo mag-closing prayer ng ating offering. Yes. Huwag natin kalimutan. Asan yung malaking lalagyan dyan? Malaki. Malapit na ba akong gawin? Hindi tayo muna ng offering. Nasa 1.5 na po ata. Pwede na tayong bumili ng chalk niya. Opo, ano na po ni Papa. Canvas. Diyan na lang. Ito na lang po.
tahimik na ako mag-drawing eh. Ito, silencer. Ayaw kasi diba, ito, alam mo, mahal ito. Kasi yung black lantern, hindi ka naman. Pati mas.